ito dapat ay isang siguradong successful na misyon. Ang F-15E Strike Eagle ng United States ay ipinadala para sirain ang mga nakatagong command center sa ilalim ng bundok sa Zagros area sa southwest ng Iran. Pero biglang nagbago ang lahat. Tinamaan ng missile mula sa Iran ang eroplano. Sa isang iglap, ang simpleng mission ay naging isang delikadong rescue operation na tumagal ng 48 hours. Dahil nawalan ng kontrol ang jet, napilitan ng dalawang piloto na tumalon gamit ang ejection seats. Bumagsak sila sa mabundok at mapanganib na lugar ng Zagros. Pero bago natin ipagpatuloy, ay palike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong April 3, agad kumilos ang US para iligtas ang dalawang piloto na nasa loob ng teritoryo ng kalaban. Nagpadala sila ng daan-daang special forces at nagsimula ng isa sa pinakamapanganib na ground operation sa loob mismo ng Iran. Kasama sa operasyon ang mga elite forces tulad ng Delta Force at SEAL Team 6 na kailangang pumasok mula baybayin papunta sa loob ng mabundok na lugar, isang napakahirap na daan. Gumamit din sila ng iba't ibang sasakyan at aircraft tulad ng C-130 Hercules at 10 Thunderbolt II, mga helicopter at MQ-9 Reaper para suportahan ang rescue. Yung unang piloto mabilis na nakuha ng rescue helicopter at nadala sa ligtas na lugar. Pero yung pangalawa, ang Weapon Systems Officer o WSO, nawala. Isa siyang kolonel na responsable sa systems at targeting ng eroplano. Pagkalayo niya sa crash site, nagsimula ang kanyang laban para mabuhay, mag-isa, sa gitna ng kalaban. Isipin mo ito, may hawak ka lang na pistol at isang encrypted na communication device. Nasa loob ka ng territory ng kalaban. Hinahanap ka ng mga sundalo. Para mabuhay, umakyat pa siya sa bundok na may taas na 2,100 meters. Dahil dito, agad inactivate ng Washington ng Sandy Search and Rescue Protocol para mahanap at mailigtas siya. Kasama sa operasyon ang iba't ibang puwersa at kagamitan ng United States. Nandyan ang Special Forces, HH-60G Pavehawk, MH-6 Little Bird, F-35 Lightning II at MQ-9 Reaper. Pero ang lugar mismo ang naging malaking problema. Ang mga bundok sa Zagros ay puno ng malalalim na bangin at matutulis na tuktok. Dahil dito, hirap gumana ang long-range detection at naging perpektong taguan ito para sa mga armadong grupo. Sa totoo lang, kapag nasa loob ka ng mga lambak, halos wala kang makikita lampas 500 meters. Dahil dito, naging napakahirap ng unang bahagi ng rescue. Habang nangyayari ito, naglabas ng reward ang pamahalaan sa Tehran na $60,000 para sa sinumang makakahuli sa American officer ng buhay. Dahil dito, dumagsa ang libu-libong tao, civilian, tribal groups at mga armadong tauhan papunta sa bundok para hanapin siya. Parang naging isang malaking human hunt ang buong lugar. Pero iba ang totoong nangyayari sa bundok kumpara sa balita sa lungsod. Sa ere, gumawa ang US ng matinding proteksyon para hindi makalapit ang kahit sino sa nawawalang officer. Isang A-10 Thunderbolt II ang ipinadala para suportahan ang rescue at harangin ang mga convoy ng Iran gamit ang mababang lipad at delikadong galaw. Ginamit pa nito ang 30mm Avenger cannon para pigilan ang mga target. Pero delikado rin ito. Isang infrared missile mula sa mga portable launcher na gawa sa China ang tumama sa kanang makina ng A-10. Buti na lang dahil sa matibay nitong armor, nakontrol pa ng piloto ang eroplano at nakabalik sa base. Kasabay nito, isang HH-60W Jolly Green II ang tinamaan ng matinding anti-aircraft fire mula sa ZU-23. Malaki ang damage na tinamo nito habang nasa gitna ng rescue mission. Dahil sa sunod-sunod na tama sa ere at pagtaas ng tensyon, lalo pang tumindi ang operasyon. Pati ang plano ng pamahalaan sa Tehran na magpakilos ng mga sibilyan ay lalo pang nagpagulo sa sitwasyon. Libo-libong tao ang pumasok sa bundok, inisip na kabisado nila ang lugar at mahahanap nila ang American officer. Pero ang totoo, parang humahabol lang sila sa wala. Ang officer kasi ay may dalang espesyal na device na direktang nagpapadala ng encrypted na signal sa satellite, hindi sa normal na radio. Dahil dito kahit hanapin pa siya gamit ang signal tracking, parang ingay lang ang nakikita ng kalaban. Habang hinahanap siya ng mga puwersa ng Iran gamit ang mas lumang kagamitan, nagawa ng officer na maglakad ng 8 kilometers sa loob ng 24 hours at makarating sa bundok na may taas na 2,100 meters. Nang malaman ng Washington DC ang eksaktong lokasyon niya, napagtanto nila na hindi na posible ang rescue gamit ang helicopter mula sa ere. Kaya binago nila ang plano. Magpapasok sila ng team sa lupa.
Mga elite na puwersa mula sa Delta Force at SEAL Team 6 ang tahimik na pumasok, dumaan sa gitna ng mga tao at mga sundalo at umabot ng about 300 miles sa loob ng Iran. Habang ginagawa ito, ang suporta mula sa ere ay naging mas agresibo. Ang B-1B Lancer at MQ-9 Reaper ay umatake sa mga puwersa ng Iran na lumalapit sa officer sa loob ng 3 kilometers gamit ang eksaktong strike. Sa huling bahagi ng operasyon, nag-set up ang US ng pansamantalang landing area sa probinsya malapit sa Isfahan. Dito, gumamit sila ng MH-6 Little Bird para kunin ang officer mula sa bundok kung saan siya nagtatago at agad siyang dinala sa ligtas na lugar. Mukhang maayos ang lahat sa umpisa. Nakuha ang officer ng walang putok at parang walang naging problema ang plano. Pero ang totoong krisis nagsimula sa pag-alis nila sa lugar. Dalawang C-130 Hercules ang gagamitin para ilabas ang mga sundalo at ang na-rescue na officer. Pero nagka-problema na stuck ang mga eroplano sa lupa ng pansamantalang runway. Lumubog ang harap na gulong sa makapal na putik. Dahil dito daan-daang special forces ang muntik matrap sa loob ng teritoryo ng kalaban. Sa loob lang ng ilang segundo, nagdesisyon ang mga commander at dito lumabas kung gaano kaseryoso ang military ng United States. Para hindi mapunta sa Iran ang mga advanced na kagamitan at teknolohiya, iniutos nilang sirain ang dalawang cargo plane kahit napakamahal nito. Habang ang lahat ng sundalo ay nailabas gamit ang mas magagaan na aircraft, iniwan sa lugar ang mga nasirang eroplano na sinunog gamit ang explosives. Pagkatapos nito, kumalat ang mga larawan ng nasusunog na wreckage. Ipinakita ito ng Iran na parang sila ang nanalo. Pero ang totoo, hindi nila napigilan ang maliit na grupo ng komandos na pumasok at lumabas sa loob ng bansa nila. Dahil dito, naging malaking kahihiyan ito para sa pamahalaan at naapektuhan ang tiwala ng mga tao sa kanila. Habang unti-unting nawawala ang usok sa lugar, mas malinaw na hindi lang ito simpleng rescue mission. Ang 48-hour na operasyong ito sa Zagros Mountains ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa modern warfare. Lalo na sa gastos, sa logistics at sa paraan ng pakikipaglaban. Sa isang banda, nagtagumpay ang Pentagon dahil nailigtas nila ang sariling tao. Pero kung titingnan ng mas malalim, makikita na kahit malakas ang air power ng US, nahaharap pa rin ito sa matinding hamon mula sa mga kalaban na gumagamit ng ibang paraan ng pakikipaglaban. Ang mga eroplano na sinira para mailigtas ang mga sundalo ay nagpapakita kung gaano kamahal ang ganitong operasyon. Hindi lang ito simpleng misyon, sobrang laki ng gastos at peligro. Ipinapakita rin nito na kahit gaano ka-advanced ang teknolohiya, may mga problema pa rin sa aktwal na sitwasyon sa lupa. Sa panig ng Iran, ang depensa nila sa ere ay nakaayos sa malawak na grid. Hinati nila ang buong bansa sa maliliit na bahagi at sa bawat bahagi ay may nakapwesto na mga portable missile system. Hindi man ito kasing mahal o kasing advanced ng ibang armas, epektibo naman ito lalo na laban sa mga eroplano na mababa ang lipad. Kapag ang mga jet ng United States ay bumababa sa mga lambak para umiwas sa detection o para umatake sa target, pumapasok sila sa isang hindi nakikitang panganib. Ibig sabihin kahit gaano kaganda ang equipment at lipad ng eroplano, hindi mawawala ang peligro dahil sa lugar at sa simpleng armas na ginagamit ng kalaban. Dito makikita ang malaking problema, ang gastos at tuloy-tuloy na pagkalugi sa ganitong uri ng laban. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang F-15E Strike Eagle. Isang eroplano na nagkakahalaga ng halos $140 million ay pwedeng pabagsakin ng missile na hawak lang ng tao at nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang epekto ng ganitong klaseng laban. Kahit pa maliit lang ang chance na matamaan ang eroplano sa bawat misyon, kapag libu-libong beses itong ginagawa, mas lalong lalaki ang gastos at pagkalugi. Sa huli ang tanong, kaya bang ituloy ang ganitong klaseng operasyon kung ganito kalaki ang kapalit? Kung iisipin, may tinatayang 20 million na buildings at daan-daang libong pasilidad sa buong Iran. Dahil dito, mas nagiging malinaw na napakahirap kontrolin ng buong bansa gamit lang ang lakas mula sa ere. Yung mga nangyari sa iisang operasyon pa lang, malaking gastos na agad. Nasira ang A-10 Thunderbolt II, sinabog ang dalawang C-130 Hercules at bumagsak ang F-15E Strike Eagle sa bundok.
Ipinapakita nito na kahit isang rescue mission lang, sobrang bigat na agad sa budget. Dahil dito napapaisip din kung gaano ka-risky gamitin ng mas mahal pang aircraft tulad ng B-2 Spirit o B-52 Stratofortress sa loob ng Iran. Hindi lang ito tungkol sa laban, may epekto din ito sa ugnayan ng mga bansa. Matagal nang umaasa ang pamahalaan sa Tehran sa mga grupo sa Middle East tulad ng Hezbollah at Houthis para palakasin ang impluwensya nila. Pero dahil sa nangyaring ito, nagsisimula ng magduda ang mga grupong ito kung gaano talaga sila kayang protektahan ng Iran. Kung sa loob mismo ng bansa nila ay nahirapan silang hulihin kahit isang sundalo, lalo na kung nasa ibang lugar pa ang mga kakampi nila. Makikita rin na walang malinaw na sagot laban sa pagpasok ng mga helicopter at jet ng United States sa loob ng Iran. May mga ulat na parang hindi gumana ang mga pang-detect at may mga unit na hindi nakapagdepensa ng maayos sa sarili nilang lugar. Dahil dito posibleng mawalan ng tiwala ang mga kakampi ng Iran at mas pagtuunan nila ng pansin ang mga kahinaan nito. Sa huli, hindi lang ito simpleng military operation. Isa itong pangyayari na pwedeng magbago sa paraan ng pagtingin sa lakas ng isang bansa at kung paano ito kumikilos sa laban. Pagkatapos ng operasyon, si Donald Trump ay naglabas ng mensahe sa Truth Social at sinabi, "We got him." Sa simpleng salita, ginawa niya itong hindi lang military update kundi isang mensaheng pampolitika. Binanggit din niya na maraming aircraft na may dalang malalakas na armas ang sumali sa operasyon. Ipinapakita nito na kaya ng United States na pumasok at lumabas sa loob ng Iran kahit delikado ang sitwasyon. Sa madaling sabi, kahit may panganib nagagawa pa rin ng US na kumilos kung saan nila gusto. Sa kabilang banda, tiyak na binabantayan ito ng ibang malalakas na bansa tulad ng Russia at China. Habang nahihirapan ang Russia sa ibang laban, ang nangyari sa loob mismo ng Iran, nakakampi nito, ay maaring makaapekto sa tingin ng mundo sa lakas ng kanilang grupo tulad ng Shanghai Cooperation Organization at BRICS. Isipin mo ito, isang bansa na nag-aalok pa ng pera sa mga tao para hanapin ang isang sundalo at ipinapakita ang mga nasirang eroplano na parang tagumpay nila kahit hindi naman nila napigilan ng operasyon. Dahil dito posibleng magbago ang tingin ng ibang bansa sa kanila bilang kakampi. Sa ginawa ng US, hindi lang nila nailigtas ang kanilang sundalo, naapektuhan din nila ang balanse ng lakas sa lugar. Malaki rin ang naging papel ng intelligence. Ang CIA kasama ang mga kaalyado ay gumamit ng electronic warfare at panlilinlang para guluhin ang komunikasyon at utos ng Iran. Pero kahit ganoon, may isang malinaw na punto. Kahit gaano ka-advanced ang gamit, hindi ibig sabihin siguradong panalo ka. Makikita ito sa nangyari. Napilitan pa silang sirain ang sarili nilang eroplano para hindi ito mapunta sa kalaban. Gumana ang prinsipyo na huwag mag-iwan ng kahit anong mapapakinabangan ng kalaban. Pero kahit ganoon, hindi nito nabawi ang sobrang taas na gastos ng ganitong laban. Habang nawawala ang usok sa mga mababang bahagi ng bundok sa Zagros, mas malinaw na hindi simple ang naging resulta. Kailangan pag-isipan ulit kung paano lalaban. Maaring nakapagbigay ng ginhawa sa mga tao ang mga sinabi ni Donald Trump pagkatapos ng operasyon, pero sa likod nito mas mahirap na sitwasyon ang nakikita ng mga nag-aaral ng gera. Posibleng pumasok na tayo sa bagong panahon ng laban kung saan parehong nahihirapan ang magkabilang panig at mas nagiging magulo ang hangganan ng laban. Sa ngayon, hindi na lang dami ng armas ang basehan ng panalo. Kasama na rin dito ang gastos at ang epekto sa imahe ng isang bansa. Pagkatapos ng lahat ng yon, parang malinaw na ang nangyari sa operasyon. Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang mas mahalagang usapan. Dahil hindi lang nito ipinakita kung gaano kalakas ang isang military. Ipinakita rin nito kung gaano kahirap kontrolin ang sitwasyon kapag sabay-sabay nang gumagalaw ang maraming bagay. At dito papasok ang isang bagay na madalas hindi napapansin, ang epekto ng oras. Sa umpisa, mabilis ang galaw, malinaw ang target at mataas ang kumpiyansa. Pero habang tumatagal, nagbabago ang takbo. Mas nagiging maingat ang galaw dahil mas mataas ang peligro. Sa ganitong sitwasyon, ang oras mismo ang nagiging kalaban. Habang tumatagal, mas dumarami ang impormasyon, hindi lang sa military kundi pati sa publiko. Dahil dito, mas nagiging mahirap ang bawat desisyon dahil kailangan isipin hindi lang ang laban kundi pati ang magiging tingin ng ibang bansa. Kasabay nito, may problema mula sa labas. May mga bansang hindi kasali pero nakatingin at nag-aaral sa bawat galaw. Nakikita nila kung saan may kahinaan at kung paano sila pwedeng bumawi sa hinaharap. Sa loob mismo ng military, tuloy-tuloy din ang pagkatuto. Bawat operasyon may aral kung paano gumalaw, kung paano mag-adjust at kung paano magdesisyon sa gitna ng problema. Pero hindi lang isang panig ang natututo.
pati ang kalaban. Dahil dito mas nagiging mahirap ang laban habang tumatagal. Hindi lahat nasusunod sa plano dahil may mga biglang pagbabago tulad ng maling impormasyon, delay o problema sa lugar. Kapag nangyari ito, kailangan magdesisyon agad kahit kulang ang detalye. At habang pinagsasama-sama ang oras, problema at pagbabago, nagiging malinaw na hindi diretso ang laban. Minsan may progreso, tapos biglang babalik sa gulo. Minsan kontrolado, tapos biglang mawawala sa ayos. Dito papasok ang tanong, kaya ba itong ituloy? Hindi sapat na kaya mong manalo minsan. Ang mahalaga, kaya mo bang ulitin at panatilihin ang ganitong galaw? Kung bawat hakbang ay sobrang mahal at delikado, darating ang punto na hindi na ito praktikal. Kasabay nito, lumalabas ang problema sa galaw at supply. Hindi lang ito tungkol sa armas kundi sa tuloy-tuloy na suporta tulad ng fuel, pagkain, bala at maintenance. Kapag may isang bahagi na pumalya, pwedeng maapektuhan ang buong misyon. Habang tumatagal, mas humahaba ang supply line at mas dumarami ang pwedeng magkaproblema. Hindi lang kalaban ang iniisip kundi pati sariling kakayahan na ipagpatuloy ang laban. May isa pang mahalagang bagay, ang pagod. Hindi lang makina ang gumagalaw kundi tao. Habang tumatagal, bumabagal ang reaction, bumababa ang focus at tumataas ang chance ng pagkakamali. Kahit maliit na error pwedeng magdulot ng malaking problema. May mga bagay din na hindi kontrolado tulad ng panahon at kondisyon ng lugar. Pwedeng magbago ang hangin, visibility o terrain at kapag nangyari ito, kailangan ulit mag-adjust ang plano. Hindi rin iisang grupo ang gumagalaw. May nasa ere, lupa at dagat at lahat kailangang sabay-sabay kumilos. Kapag may isang na-delay o nagkamali, pwedeng maapektuhan ang buong operasyon. Kaya mahalaga ang malinaw na communication. Pero kahit gaano kaayos ang plano, may mga pagkakataon na may interference, jamming o delay sa impormasyon. Dahil dito minsan kailangang magdesisyon kahit kulang ang detalye. Habang tumatagal, mas bumibigat ang responsibilidad ng mga leader dahil tuloy-tuloy ang desisyon at bawat isa may kapalit na problema. Dagdag pa dito ang bilis ng pagbabago ng sitwasyon kung saan ang dati ay pwedeng hindi na gumana ngayon. Sa ganitong paraan makikita na ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas kundi sa kakayahang mag-adjust. Kung sino ang mas mabilis mag-isip at magbago ng plano, siya ang may lamang. May epekto rin ang bawat desisyon sa iba pang bahagi ng operasyon. Parang domino, isang galaw may kasunod agad na epekto sa iba. Kaya kahit walang oras, kailangan pa ring mag-isip ng mabilis at handa sa posibleng problema. Kasabay nito may problema mula sa mga tao na naghihintay ng resulta. Pero sa loob ng operasyon hindi ito mabilis dahil may delay, problema at limitasyon. Kapag hindi tugma ang inaasahan at realidad, mas nagiging mahirap ang sitwasyon. Mahalaga rin ang maliliit na pangyayari. Hindi lahat biglaan. Madalas paunti-unti ang epekto. Habang naiipon ang mga ito, doon nabubuo ang mas malaking resulta. Sa huli makikita na ang laban ay hindi lang isang malaking pangyayari, kundi sunod-sunod na maliliit na galaw na magkakakabit. Habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang lahat at mas maraming bagay ang kailangang bantayan. Kaya hindi sapat na malakas ka lang. Kailangan handa ka sa pagbabago, problema at mga hindi inaasahan. May isa pang nangyayari habang tumatagal. Bumabagal ang momentum. Hindi dahil ayaw kumilos, kundi dahil mas nagiging maingat sa bawat galaw. Kapag mataas ang peligro, hindi pwedeng padalos-dalos. Kapag bumagal ang kilos, nagkakaroon ng pagkakataon ng kalaban na makabawi. Kaya kailangan din mag-adjust ng strategy dahil hindi lahat ng gumana dati ay gagana ulit. Sa puntong ito, mas mahalaga ang tamang oras at tamang galaw kaysa sa dami ng kilos. Sa huli, habang tumatagal ang laban, mas nagiging malinaw na hindi ito simpleng laban ng lakas. Ito ay laban ng tiyaga, timing at kakayahang magpatuloy kahit pabago-bago ang sitwasyon. At kung sino ang mas kayang manatiling kalmado, mag-adjust at maghintay ng tamang pagkakataon, siya ang may mas malaking chance na magtagal sa laban. At dito na mas lumilinaw ang susunod na usapan. Hindi na lang kung paano lumaban, kundi kung paano naaapektuhan ng ganitong misyon ang mga susunod na desisyon. Dahil pagkatapos ng isang matinding pangyayari, hindi agad natatapos ang epekto nito. Sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula ang mas tahimik pero mas malalim na pagbabago sa paraan ng pag-iisip at pagplano. Una, pumapasok dito ang pagiging mas maingat sa susunod na galaw. Kapag naranasan mo na kung gaano ito kahirap at kapanganib, hindi ka na basta uulit ng parehong paraan. Kahit pa naging maayos ang rescue, hindi ibig sabihin na yun na agad ang susundin ulit. Mas pinag-iisipan na ang bawat hakbang dahil alam na kung gaano kadaling magbago ang sitwasyon.
Halimbawa, kung dati kayang magpadala agad ng eroplano sa loob ng kalaban na lugar, ngayon mas tinitingnan kung kailangan ba talaga. Baka may mas tahimik na paraan. Baka pwedeng gawin ng hindi agad napapansin. Hindi dahil mahina, kundi dahil mas kontrolado ang peligro at mas maayos ang resulta. Kasabay nito, nagbabago rin ang tingin sa impormasyon. Dati, sapat na ang impormasyon bago magsimula ang misyon. Pero ngayon mas mahalaga na tuloy-tuloy ang update habang nangyayari ang lahat. Ibig sabihin hindi lang isang beses kukuha ng detalye. Kailangan tuloy-tuloy at mabilis na naipapasa sa lahat. Dito pumapasok ang paggamit ng satellite, drone at iba pang makabagong kagamitan. Hindi na lang sila suporta, sila na mismo ang basehan ng desisyon. Kung sino ang may mas malinaw at mas mabilis na impormasyon, siya ang mas may kontrol sa nangyayari. Pero may kapalit din ito. Habang mas umaasa sa teknolohiya, mas pwede rin itong guluhin ng kalaban. Kapag nawala ang signal o nagkaaberya sa communication, pwedeng magulo ang buong operasyon. Kaya hindi pwedeng isa lang ang aasahan. Kailangan may backup at may kakayahan pa rin ng tao na magdesisyon kahit walang tulong ng system. May isa pang anggulo na hindi madalas napapansin. Ang epekto nito sa isip ng mga sundalo. Kapag alam mong kahit maayos ang misyon ay may chance pa rin ng problema, nag-iiba ang paraan ng pagtingin mo sa bawat utos. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pagiging mas maingat at mas alerto. Mas nagiging mahalaga ang teamwork. Hindi sapat na magaling ka lang mag-isa. Kailangan sabay-sabay ang galaw, malinaw ang role ng bawat isa, at handa ang lahat na tumulong kapag may biglang nagbago. Kasabay nito, tumataas din ang halaga ng simpleng diskarte. Hindi lahat kailangang high-tech. Minsan, mas epektibo yung hindi inaasahan, yung tahimik, mabilis at hindi halata. Dahil habang mas gumagaling ang teknolohiya, mas naghahanda rin ang kalaban. At dun pumapasok ang pagkakataon na malusutan sila gamit ang simpleng paraan. Habang tumatagal, lumalabas din ang epekto nito sa mas malaking plano ng isang bansa. Hindi lang ito tungkol sa isang misyon kundi sa kabuuang direksyon. Kung makikita na sobrang mahal at delikado ang ganitong galaw, pwedeng magbago ang focus mula sa direktang pag-atake papunta sa ibang paraan. Halimbawa, imbes na pumasok agad sa loob ng kalaban na lugar, pwedeng gumamit ng pressure sa ibang paraan tulad ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa o pagpalakas ng presence sa paligid. Mas mabagal ito pero mas tuloy-tuloy at mas mababa ang peligro. May epekto rin ito sa tingin ng mga tao. Kahit gaano kagaling ang ginawa, kapag nakita ng publiko ang gastos at hirap, magsisimula silang magtanong, kailangan ba talaga? Sulit ba? Ano ang kapalit nito sa hinaharap? Dahil dito hindi lang military ang nagdedesisyon. Kasama na ang politika, ekonomiya at opinyon ng tao. Mas nagiging komplikado ang bawat galaw dahil maraming bagay ang kailangang isaalang-alang. Sa huli, mas nagiging malinaw na ang laban ngayon ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas marunong maghintay, mas maingat kumilos, at mas kayang mag-adjust kahit hindi perpekto ang sitwasyon. At may isang simpleng katotohanan na lumalabas. Hindi lahat ng panalo pareho. May panalo na mabilis pero magastos. May panalo na tahimik pero matagal. At may panalo na hindi agad napapansin pero mas malaki ang epekto sa hinaharap. Kaya sa ganitong laban, hindi sapat na tanungin kung sino ang nanalo sa isang misyon. Mas mahalagang tanungin, sino ang mas handa sa susunod? Dahil doon talaga nasusukat ang tunay na lakas. May isa pang nangyayari habang tumatagal ang ganitong laban. Bumabagal ang desisyon. Hindi dahil mahina, kundi dahil mas iniisip na ang bawat galaw. Pero kapag masyadong mabagal, nagkakaroon ng chance ang kalaban na makakilos. Kaya kailangan tama ang balanse. Minsan kailangan mabilis, minsan kailangan huminto at mag-isip. Depende sa sitwasyon. Sa huli, hindi lang ito laban ng lakas o dami ng gamit. Nasa tamang oras ng kilos, malinaw na isip, at kakayahang magbago agad kapag may hindi inaasahan. At kapag nakuha mo ang balanse na iyon, mas nagiging maayos ang galaw. Hindi ka basta natataranta at hindi ka rin nahuhuli. Mas kontrolado mo ang sitwasyon kahit pabago-bago.